Magandang araw po mga kababayan. Confidential fund ni Bongbong Marcos, hindi pa man naubos ang taon ay simot na. Samantala, ang nagkukunwaring mala virgin at tahimik at inosente na si Risa Hontiveros, abay, nagkaroon umano ng 3.3 billion na insertion sa national budget at sinasabi na 750 million ay napunta sa flood control. Kaya nga naman pala, todo suporta itong si Risa Hontiveros sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Yan po yung ating pag-uusapan. Pero kung kayo po ay hindi pa nakalike, hindi pa nakasubscribe, habang pag-uusapan natin ang video ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin dito po sa ating munting channel. So hindi na natin yan babatagalin mga kababayan po natin. No? Usaping insertion, usaping confidential fund nitong si Bongbong Marcos. Pag-uusapan na natin at unahin po natin ang insertion ni Risa Tanas ayon kay Katunyeng. At alam nyo po mga kababayan, habang ginagawa natin ang video ito, ay sumagot na pala si Risa Hontiveros at kaya sa inaasahan, hindi naman po sila umaamin sa mga ganitong klaseng mga insertion. Wala nga naman talagang magnanakaw at sinungaling na umaamin. Ito nga si Saldico, ito nga si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, bistado na, abay, wala pa rin daw po silang kinalaman. Okay, punta na natin si Katunyeng. Matanong ko lang pala, kaugnay ito, Senator Risa Hontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Ang laki ha, 3.3 billion. Hindi ako makapaniwala eh. Ako rin, hindi makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Hontiveros hanggang ngayon. Siyempre, tahimik nga eh. Kaya nga hindi nila masigaw na Marcos resign. Di ba? Involved sila. Hindi ako makapaniwala. Kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, kumbachero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, kumbachero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Hontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado. Yung pagkatapos ng BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, ira-ratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang dalawang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang na flood control ha. Na flood control. Baka iniisip niya hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka Oo, para kunwari lang na wala po silang kinalaman. Parang ministerial sa parte nila. Kaya lang, yun nga eh. Hindi kaya may ibang nag-parking din kay Senator Risa? Wala naman siyang garahe. Nako, si Risa Hontiveros nagpapaparking pala. Mga kababayan, kaya pala may insertion na nalalaman. Yung tanong, sino yung nagparking kay Risa Hontiveros? Ang inang yan mga kababayan natin. Nagkukunwari pa, nakala mo inosente, di ba? Siyempre, di-deny talaga ni Risa Hontiveros yan. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga ba? Senator, makisuyo. Pero hindi natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad eh. Matik na po yan, tanginang yan. No? Matik na po yan, nangungumisyon yan. Kaya ang dami nilang pinupundo sa mga rallies, di ba? Ang dami nilang binabayad sa mga witnesses nila. Saan nila kukunin yan? Alangan naman kukunin nila sa kanilang sariling bulsa. Malamang, no? Diyan nila kukunin sa mga porsyentuhan sa insertion nila. Ang tanong natin kay Risa Hontiveros, si Risa Hontiveros ba may kontrata din sa mga diskaya? No?
Kaya pala hindi nila mabanggit-banggit yung pangalan ni Martin Romualdez. Kaya hindi nila mabanggit yung pangalan ni Saldico at lalong hindi nila masikaw na Marcos resign. Kasi sa napakalaking sindikato sa gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos, abay, mukhang kasabwat pala itong mga nagkukunwaring ipokrito na mga oposisyon. Kaya nga, yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang Ang insertion. sa flood control. And, hindi. Kabuuan. Sa buong budget, Nasa 3 point ayun, ano siya? mahigit 3 billion. mahigit 3.01 billion. billion, no? Ayan o, ang kapal ng mukha mo Risa Ontiveros, no? Makapag-question ka sa budget ng Office of the Vice President, no? Na ano lang, 700,000, 700 million lang. 1,000 naman, no? Ngayon, ikaw pala, insertion pa lang is 3.3 billion na. Oy, Risa Ontiveros, ang budget ng Office of the Vice President, no? Ay sa flood control insertion mo lang pala yan. Ang kapal talaga ng pagmumuka. Ito po yung patunay, mga kababayan, na kung sino pa po, no, yung nagbabato ng putik sa ating Vice Presidente, sila po ang tunay na mga madudumi. O, tingnan mo yan si Claire Castro, tingnan mo yung mga kaliwa, tingnan mo si Tambaloslos, mga kongresista. Sino ngayon yung mga madudumi, di ba? Ang patunayan natin ngayon, Risa Ontiveros, mahiya ka naman. Sa balat mo, mahiya ka naman sa pagmumuka mo. Walang kasing kapal ang pagmumuka. Di ba? Mga kababayan natin. Okay. Lipat tayo sa kabilang topic natin, mga kababayan. Okay, Risa Ontiveros, alam natin, i-deny niya ito. Pero punta naman tayo dito kay Bongbong Marcos. Ito, isa pa ito, mga kababayan po natin, no? Na yung mga nagkukunwaring opposition at anti-Marcos, no? Pilit na pina-impeach si BP Sara dahil sa confidential fund. Pero ang confidential fund ni BP Sara, lahat ay may resibo kung saan ito ginastos at sa mga aliases. Ito yung matindi. Ayaw nila paimbestigahan, ayaw nila isa publiko, kagaya ng ginawa nila sa confidential fund ni Vice President Sara, yung confidential fund ni Bongbong Marcos, buwan ng October pa lang, nako po mga kababayan natin, no? Ubos na ang kanyang confidential fund. 4.5 billion lang naman ang confidential fund ni Bongbong Marcos. So, yan ang dapat nilang isa publiko. Yan ang dapat kini-question ng lahat na mga kongresista. Dapat kung paano nila kini-question ang confidential fund ni Vice President Sara, ganon din dapat itong kay Bongbong Marcos. Di ba? O, sige, pakinggan natin ang balita mula sa TV5. Kinwestiyon ng ilang mambabatas kung bakit nasimot ang confidential at intelligence funds ng Office of the President noong isang taon. Pero hindi naman daw nagagamit lahat ng regular budget ng opisina. Narito ang Express Report ni Marian Enriquez. Sumalang sa plenary debates ang panukalang 27 billion pesos na budget ng Office of the President para sa 2026. So yan po yung kanyang mga kababayan po natin, hindi nagkakaroon ng investigation yan, no? Ang hamon nga ni BP Sara, dapat humarap din siya, no, sa budget plenary. Hindi lang si BP Sara yung lagi nilang kini-question. Disbursements, no? Every single peso is spent. Does the sponsor confirm na quarterly wala po ni isang butal, ni isang sentimo, ni isang piso na natitira? Ubus po lahat ito. Mr. Speaker, Honorable Colleague, tama po yun. Efficient po ang pag-utilize ng Office of the President. Efficient ka dyan. 4.5 billion pesos ang hinihinging CIF ng OP. Kasunod nito, tinanong ni Tino kung ganito rin ba ang siste sa regular na budget ng OP. Dito lumabas na 78% lang ang nagagamit sa naturang pondo. Kaya tanong ni Tino, bakit kapag Confi at Intel funds, simot agad, pero pag regular budget, pahirapan ang paggasta? We expect agencies to obligate over 90%, di ba? Yun ang gusto natin. So 78, so medyo mababa nga. So buti naman po kini-question, no, nitong mga kaliwa, itong ito ata siya, no,
ACT Teachers Party List itong si Tinyo. Buti naman kinwestiyon nila ang confidential fund ni Bongbong Marcos. Pero syempre mga kabayan po natin, parang parte na lang po yan ng formality. Para kunwari sila po ay kumi-question din sa Office of the President. Pero sa totoo lang, sila lahat ay mukhang inaalagaan at pinapayagan lang na lumakas nitong si Bongbong Marcos, itong mga kaliwang ito. At itong mga kaliwa na ito, na dati tumatawag na diktador, magnanakaw ang pamilya Marcos, abay sila po ngayon ang tila ba nagdidepensa laban po sa mga opposition, laban po sa mga ayaw na kay Marcos Jr. Sila po yung mga nagpoprotekta sa ngayon kay Marcos Jr. Kasi kung dati gigil na gigil po sila na matanggal ito, at kung dati lahat ng presidente ay gusto nilang tanggalin, iba po ngayon yung nangyayari. Kung sino pa yung magnanakaw, sila ngayon ang kanilang puniproteksyonan at hindi nila masikaw yung Marcos resign sa mga rally nila. Mga kababayan po natin. Okay, abangan natin mga kababayan itong issue nitong si Risa Hontiveros. Siyempre, may investigation po yan, Kaya, gano'n na lang sila katakot na maging presidente po itong si BP Sara. Kasi pala mga kababayan, sila po ay may mga tinatagong sikreto. Ito ay yung dahilan kung bakit umalis si Magalong, di ba? Dahil wala pong transparency sa nangyayaring investigation at resulta ng independent commission na kanyang kinabibilangan. Tapos, kinakatakutan pa siya, kaya po siya agad sinisiraan. So ngayon, baka madidiscover na kasi itong mga insertion ni Risa Hontiveros, itong involvement ni Risa Hontiveros, na nagkukunwari na sila po ay malilinis. So yun pala, kaya ayaw nila sa mga Duterte. Yun pala, kaya gigil na gigil po sila, gusto nila pa-impeach si BP Sara, dahil takot po sila, baka madidiscover itong mga insertion po nila na ginagawa sa budget at kunwari po na hindi nila ito ginagawa. Kaya mahirap magtiwala yan kay Ping Lacson, yan kay Tito Soto na kunwari nagmamalinis, pero may lumabas na nakikipag-usap sa kanila yung Undersecretary Cabral ng DPWH para sa insertion. So palagay nyo, susubukan kaya makikiusap sa kanila ng Undersecretary ng DPWH kung hindi nila gawain na makikipagsabuatan sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH. Yun pa lang yung pagbabasihan natin, mga kababayan. Okay, punta tayo dito dahil ang napag-usapan natin ay itong independent commission na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control. Hindi na po kapanipaniwala sa totoo lang itong sinasabi po nila na independent ang komisyon na binuo ni Bongbong Marcos sapagkat lahat ng mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos ay tila ba inuutusan at pinapayuhan kung ano po yung dapat gawin ng independent investigation ito. Ito panoorin natin, mga kabayan. Attorney Ferdinand Topacio ang pagpunta ng ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Para sa abogado, nakompromiso na ang kredibilidad ng investigasyon sa flood control anomaly. May puna rin siya sa takbo ng Senate Blue Ribbon Investigation na aniya selective at konektado umano sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Nitong Lunes, pumunta sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para daw makipagtulungan sa ginagawa nitong investigasyon sa flood control anomaly. Nakahanda daw ang DOJ na magbigay ng mga dokumento at ebidensyang nakuha nila. Si DPWH Secretary Vince Dizon madalas namang kasama sa mga ocular inspection ng ICI sa mga umano'y ghost projects. Una na rin sinabi ni Dizon na nakahanda silang makipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Pero alam niyo mga kababayan po natin si Dizon, isa po yun sa pinangalanan ni Mayor Magalong na sinasabing umalma din dahil walang transparency at may tinatago po silang ebidensya sa maanumalyang flood control. Si Dizon mga kabayan. Kaya kung itong si Dizon gusto niya talagang labanan ang matinding korupsyon, anomalya sa flood control, dapat siya ay magsalita patungkol po sa ginagawa ng Independent Commission na lahat ng mga nandyan is pinklawan. Kaya tama lang po itong paghaharap ni Atty. Topacio
at pagbubulgar sa kanilang mga katarantaduhan. Kaya ang independent na ito, o sanggala, no, mga kababayan po natin, yan po ay isang cover up lang at malaking pagkukunwari na ginagawa na naman ngayon nitong si Bongbong Marcos. Mahilig sa photo ops. Para kay Attorney Ferdinand Topacio, iba ang kanyang basa sa mga pagdalaw ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICI. Para sa kanya, nakompromiso na ang pagiging independent nito. Tama. I regret to say na it is my firm belief na compromise na ang independence ng ICI with the government's undue and inordinate reliance on the DOJ to do everything. Bakit dadalaw yung DOJ secretary sa ICI? Bakit? Laging kasama si Secretary Dizon sa mga yung mga anong tawag doon? Yung mga ocular inspection. Hindi ba the secretary, all the members of the cabinet are alter egos of the president? Bakit nandoon ang alter ego ng president with members of a commission that is supposed to be independent? Maging sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon, may napansin si Atty. Topacio kung saan mabilis anya naging case build-up ng Law Enforcement Unit laban sa mga senador na idinawit ng mga dating opisyal ng DPWH, habang tila wala namang aksyon sa mga idinawit na kongresista ng mag-asawang kontratistang Diskaya. Dagdag pa ni Topacio, nabanggit pa daw ni Senator Lacson na halos lahat ng senador may insertion sa national budget. Sa bahaging ito, ang galaw ni Lacson may kaugnayan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lalo pat ilan sa mga nadidiin sa anomalya ay ang ilang senador na pumabor na i-archive ang reklamo. Since kaalyado nila yung House and sa February 6, pwede na silang mag-file ng impeachment ulit, pinoprotektahan nila yung House. Ang ginawa nila, they put a sword of Damocles over the heads of these senators na magtatry ng impeachment complaint kung may bago. Parang sinasabi nila, sinama pa nila si Bong Revilla. Hindi porket senador ka, hindi ka makukulong. Hindi ba nakulong si Jinggoy? O, di ba? Nakulong si Juan Ponce Enrile. Di ba? Tama. Di ba nakulong si Bong Revilla kahit senador? Magpa-file kami ng impeachment, kita nyo tinarget yung mga anti-impeachment na nakita nila. Si Jinggoy, Joel, Chis Escudero, yung mga nag-archive. Pag hindi kayo umayos, pakukulong namin kayo. Amin ang DOJ at baka maging ombudsman si Boying Remulla, wala kayong pagtutunguhan. Kulong kayo pag hindi kayo bumoto in favor of impeachment. Tinakot na nila. Samantala, naniniwala naman si Topacio na walang saysay ang ginawang resignation ni Saldico sa gitna ng investigasyon sa flood control scandal dahil papalitan lang naman daw siya ng second nominee ng party list group. Good move pa nga niya ito para kay Saldico dahil magiging moot in academic na ang ethics complaint laban sa kongresista sa Kamara. Hindi pa makakalkal yung mga dapat makalkal laban sa kanya. So, I think that was a good move on his part. Hindi pa siya... Grabe, no? So, ano pala yun mga kababayan po natin, no? Parang maganda pa pala itong ginagawa ni Saldico na pag-resign. So, kaya sinasabi niya na sakripisyo ito, pero actually, hindi pala sakripisyo, kundi niligtas niya ang kanyang sarili against po sa ethics complaint na sana po mahalongkat pa yung ibang isyo na kanyang kinakasangkutan. Kaya tama sinasabi ni Magalong, napakakapal ang kanilang pagmumukha. Hindi na po sila nahihiya na sabihin na sakripisyo pa daw yung pag-resign nitong si Saldico. At ngayon mga kababayan, no, nasaan na pala itong mga involved na ito? No? Nasaan na po yung mga dapat managot sa maanumalya na flood control na ito? So parang wala lang, no? Bumuo ng ICI kunwari para magkaroon ng investigation, and after that, no, nawawala naman po yung mga taong involved. At ngayon, ang kanilang pinag-iinitan ay yung mga bumuto na i-archive ang impeachment ni VP Sara. Of course, kasama po yung magkapatid na Villar na ngayon ay gusto pa imbestigahan ng ICI na binuo naman ni Bongbong Marcos. Samantala, ang mga 67 na mga kongresista na una ng pinangalanan nitong si Ping Lacson, abay lumaho na parang bula
At ang isa na kanilang sinakripisyo ay itong si Saldico, ay sinakripisyo nila dahil wala naman talaga sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya itong si Risa Hontiveros, no, nagkukunwaring pa-virgin pa, nagkukunwaring inosente, o ito na, Risa Hontiveros, mayroon ka palang 3.3 billion na di umano insertion. Ayon po kay Katunying. Okay, and ngayon sa Senado po, magkakaroon ng di umano'y changes. Dahil kakapasok lang po na balita, sinasabi po ni Senator GB Ejercito na 5 po sa mga senador na nasa majority, abay nagdesisyon na, natatalikuran na po itong si Tuta Soto. So, yari yung karer nitong si Ping Lacson, yari po ang pagtatakip butas ni Ping Lacson sa kanyang amo na si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Kaya nangangamoy balik po, Blue Ribbon Committee, itong Senator Marcolita, and ang magiging Senate President ay si Alan Peter Cayetano. Yan po yung mangyayari. Kaya inabangan po natin, Lunes yan. Excited na po tayo, mga kabayan. At barik minority na naman ang demonyo na si Risa Tanas. At dito na makahalungkat ang kanilang mga kadramahan, ang kanilang pananakibutas, at balik na naman tayo sa 67 na mga congressman na tunay na involved sa maanumalyang flood control nito. And of course, ipagpapatuloy yan ni Senator Marcolita, ang Blue Ribbon Committee, at hindi na po yan kaya tapusin nitong si Ping Lacson. Kaya maganda-ganda itong mangyari sa sunod na mga linggo, at tila ba pumapabor po sa taong bayan ang mga susunod na pangyayari, mga kabayan. Ngayong araw po ay may bagyo, no? Napakalakas po yung bagyo, kaya ingat po kayo. Manalangin po tayo sa kaligtasan ng bawat isa, yung mabilis na recovery po ng mga biktima ng lindol sa Cebu, sana makarecover agad sila, and yung mga binaha na mga kababayan po natin. Minsan, nasabi natin na hindi maganda na tayo po ay laging napiperwisyo sa mga kalamidad na dumarating sa ating bansa. Pero gaya nitong tag-ulan, gaya nitong tagbaha na naman, parang nire-remind po tayo ng kalikasan na huwag kayo mag-move on. Hindi pa ito panahon para kalimutan nyo na ang nakawan na nangyayari po sa flood control project, kung saan ito yung rason kung bakit lubog sa baha ang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mga kababayan, gising na po tayo, no? Manindigan na po tayo at bawiin yung dapat bawiin sa mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. Gamitin nyo po ang inyong social media, gamitin nyo po ang inyong boses para magsalita at labanan ang korupsyon na nangyayari po sa gobyerno nitong si Bongbong Marcos. Tandaan natin, hindi makukulong si Martin Romualdez and Saldico hanggat si Bongbong ang presidente, dahil yan po ay kanyang mga alaga, yan po ay ang kanyang mga utusan, at sila po ay parihong nakikinabang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung kayo po, mga kababayan, ay umabot po dito, sa topic na ito, huwag kalimutan i-like, at kung hindi pa kayo nakasubscribe, baka pwede naman pa-subscribe, mga kababayan. Buhay po kayo lahat. Buhay ang bansang Pilipinas.